Mga kapatid, noong nagsisimula pa lang ang Autoruns, year 2020, nauso po talaga itong mga oil cut scan na to. Karamihan po ng mga nagiging customer namin noong mga panahon na yon ay may daladala na po silang mga oil cut scan. Kasi nga po, nabibili naman to sa online dyan sa Lazada. Meron din po kaming ilang itininda nun, dahil nga sa malakas, siyempre, sasayangin mo ba yung pagkakataon. Pero, nagkaroon ng problema itong mga oil cut scan na to kasi nga yung mga nabibiling mga oil cut scan noon ay maliliit yung hose na supplied doon sa mismong produkto. Ang problema noon kapag maliit yung supplied na hose, nasasakal ngayon yung hangin na inilalabas nung hininga nung makina, nung breather. At kasama na nga po doon yung PCB. Ngayon, ang talagang pinakatrabaho ng oil cut scan ng mga nagpapakabit dito ay para masalo yung excess na langis. Kasi nga, kung blow-by na ang makina mo, talagang yung hininga ng makina mo ay may kasamang langis yun. Yun nga ang isang senyales na blow-by na ang makina. So, ang mangyayari, kung hindi mo lalagyan ng oil cut scan, papasok yun sa intake manifold at uusok ng puti ang iyong tambutso. Yung iba naman, yung galing doon sa breather, idadrop na lang nila at makikita mo, nahuhulog na lang yung mga langis na yan sa kalsada. So, ganun po nangyayari. So, yung iba naman, kahit hindi naman kailangan maglagay ng oil cut scan, ay naglalagay sila. So, yon ang nagbigay ngayon ng maraming problema dahil hindi ngayon nakakahinga ang iyong makina. At pinag-awayan pa nga ito diyan sa social media. Anyway mga kapatid, nung time din na yon, meron akong nagawa na kotse na Tata, ang kanyang model, ang kanyang brand. So yung Tata na to, tinap overhaul namin to at doon po ay mayroon po yung oil separator. Yung oil separator na yon galing sa PCB, papasok doon yung hininga ng makina mo. Tapos yung oil na kasama nung mist na yon, nung hininga na yon, ay papasok sa separator at pupunta sa crankcase. So, ganun kasimple. Sabi ko, ito ang magandang pamalit sa oil cut scan. Kaya lang, mahal naman at hindi ka basta-basta makakabili. So, naghanap ako ng mga modelo ng sasakyan na mayroong oil separator. Ay, sawi po tayo, hindi po ako nakakita. Yung pwedeng mabili kagad ng mabilisan. Ito na po mga kapatid ang good news ko sa inyo. Diyaran! O, ito na mga kapatid. Meron pala akong oil separator na matagal nang nasa pag-iingat ko. At kung hindi pa nasira itong oil separator ko dahil nagkaputol-putol itong mga hose. Ayan po ang mga hose niya. O, plastic nga, para nga yung yung nabibiling electrical na tawag dito. Yung ginagamit sa pang-electrical, pinapasok yung mga kuryente dyan. So parang ganun lang siya. Mga kapatid, meron pala ako nito. Itong oil separator na to, ito na rin yung PCB niya. Built-in na to, no? Mula doon sa hininga ng makina mo, papasok dito sa PCB, ito may diaphragm yan. Ito naman yung pinaka-imbudo niya, yung hininga ng makina mo na may kasamang langis, dito ngayon tutuloy yung langis na yun at papunta na po ito sa crankcase. At ito naman po, nakapupunta doon sa iyong intake manifold, yan. So ito na yung pinaka-hininga niya talaga, pupunta ulit doon sa iyong intake manifold. Sa mga petrol engine, mga kapatid, importante kasi ang PCB kasi hindi dapat magkaroon ng singaw, hindi kailangan magkaroon ng leak ang vacuum niyan at ang buga ng hangin niyan kasi diyan ay milimetro ang pasok ng hangin. So mula po dun sa PCB, papasok dito yung hangin, dadaan sa diaphragm. So siyempre ito, kinokontrol po yan. Ngayon, dito ngayon lalabas yung hininga niya papunta sa manifold at ito naman papunta na dun sa crankcase. Mga kapatid, matagal ko nang hinahanap itong pyesa na to. Ito pala ay pyesa ng aking BMW na E46 na 2004 model. Lumang pyesa na po, lumang sasakyan na po yan. Pero alam niyo po ba kung magkano to? Ito po ay hindi pa aabutin ng 5,000 kasama na yung mga host na to. Hindi po ito electronic controlled. So mano-mano rin talaga siya. Kaya po ito, sabi ko, tamang-tama ito, kung medyo blow-by na talaga yung makina mo at nagbubuga na yan ng langis, pakonti-konti diyan sa PCB or diyan sa ventila niya, sa ventilation, ito yung pinaka-the best na magagamit mo para ngayon ibabalik mo ngayon doon sa crankcase yung langis at ito naman yung pupunta sa yung intake manifold. At ito naman yung manggagaling doon sa PCB or doon sa ventilation. Mapa gasolina or mapa diesel, mukhang pakikinabangan to. Ako sa isip-isip ko lang, pwede po itong gamitin. Kasi wala naman tong electronic. At napakaganda ng design, para siyang imbudo. Pupunta ngayon doon sa crankcase. Ngayon ang tanong, meron ba kayong malalagyan nito, itong hose na to, papunta doon sa crankcase? Yung pong mga diesel engine na merong supply ng langis, yung kanilang mga turbo, bababa po yun sa crankcase. So pasok sa turbo, yung flow naman nun pupunta doon sa crankcase. So pwede tayong maglagay ng T doon sa area na yon. Or pwede talaga tayong maghanap
ng babalikan ng langis mo, ng makina mo, para maibalik mo yung mga langis na naiipon dito. So ito po, tingnan nyo yung design, no? Ayan. So plastic lang siya. Ang maganda rito, medyo mura. So ang tabayanan nyo po ito mga kapatid, kapag dumating na yung bagong pyesa na in-order ko, na ikakabit ko dito sa E46, susubukan ko muna to dito sa mga sasakyan na nandito sa amin. So itatry ko doon sa 4JA1 na turbo, na yung output nitong dulo nito ilalagay ko doon sa papunta sa doon sa kanyang crankcase. Kung magiging effective to, malaking tulong po ito para sa lahat dahil i-adapt lang naman natin yung pyesa na to. Ito ay pang BMW. Tawag dito ay crankcase ventilation oil separator. Yung lalabas na hangin mula doon sa PCB mo, mga kapatid, may kasamang langis yun, itatrap niya dito, pabalik doon sa crankcase. So ganun kasimple, at ito naman babalik doon sa intake manifold or kung ano man yung design ng sasakyan na pwede nating paglagyan. Simple lang siya, pasok dito, labas dito, at yung langis naman papunta rito. Kung saan mo gustong papuntahin yung langis, pag-iisipan natin ng dadaan ng pupuntahan yan. So pinaka-safe, pinaka-magandang design siguro to kasi nga BMW nga itong gamit eh. Oh. Napakasimple, wala namang electronic po yan. Oh. So ito po yung crankcase ventilation. Ayan. Crankcase ventilation oil separator. Abangan nyo po ito. Pagdating ng pyesa ko na ito, ay susubukan ko muna dito sa mga sasakyan na nandito sa amin. At siyempre, kapag ito ay nag-work, ito ay maganda, ito ay okay, doon lalong-lalo na doon sa mga blow-by na makina, bibili kayo ng pyesa na to at i-adapt natin. Walang tatapon na langis, babalik lahat sa crankcase. Yung ibubuga ng ventilation mo, yung ibubuga ng PCB mo. At kung talagang sobrang blow-by na, yun nga lang ang talagang magiging problema. Dadami, baka ito ay masaran din. Kung talagang sobrang dami, mapupuno kagad to, papasok din siya dito. So yan mga kapatid, yun muna. Abangan nyo po ito at ay papakita ko po sa inyo ito. May bisita ako ngayon dito. Ito yung pinakasikat dyan sa Cavite. Siya lang ang sikat doon sa Talaba. Yung pinakasikat sa Cavite dyan sa Talaba, ito lang yung sikat dyan. Ayan, bisita ko. Si Kabel Moore. Kasi sa kanya ako nagpagawa nung ano nga tawag doon? Yung bushwhacker. Ang dami atang dalang talaba, Meron ako doon. Tahong, talaba, tsaka alimango. Ay, nako, babayaran ko yun tahong, talaba, alimango, mamaya kainin natin. Ngayon, ito yung ginagawa namin na yan, Dito na lang sa labas natira kasi puno na sa loob. Ito ba'y namintana? Dungawin mo hirang ba to? Ka Richard? Dumungaw yung, ano yung dumungaw dyan? Yung connecting rod? Piston, saka connecting rod. Pakita mo yung butas. Naku, ang dami. Para nakakita ka sa extract. Wala na talaga to. Ano ba to? Palit tayo makina? Ang hirap nito, wala tayong mabibiling may papelis ito. Bihirang-bihira. Yung may papelis niyan, Ka Richard, napakamahal. Nagtanong na ako nito nasa 200 plus thousand ang ano nito ang buong makina. Kaso namintana na. Yung mga nakaraang vlogs ko tungkol dito, pag napabayaan nyo talagang ito mag-overheat, yung mga makina na yan ng Mitsubishi, yung mga 14 o 15, pag ito ay bumigay, nag-overheat, at talaga mamimintana kasi ang block nito ay aluminum. Ayan kayang-kaya siyang sirain. Kapag naputol yung connecting rod, kayang-kayang sirain yung butasin yung gilid ng block kasi nga aluminum siya. Nag-overheat. Yung pin dun sa piston, lumuwa. Nakaluwas na ang kalabas daw. Hindi, namintana pa rin dyan. Oo, sir. Dalawa kabilaan Yung pin dun sa piston na malaki. Oo. Kinakalas namin yung oil cooler para makita. Kabilaan, namintana, nabutas yung gilid ng block. Itong aluminum block. Dati, nung mayroon akong nakita na nagpo-post, bakit yung 4D, itong mga L300 na modelo, pinapalitan nila ng 4D56. Sabi ko, Euro 4 na yun Bakit papalitan mo pa ng 4D56? Bakit ka babalik sa Euro 2 or hindi pa nga? Nakaabot yung ibang 4D56 sa Euro compliant. So, nung malaman ko kung gaano kamahal itong makina na 4N14 or 4N15 na yan, naku po, daan libo pala. Yung iba nga, umaabot pa ng 200 plus thousands yung halaga ng makina.
Ngayon, kung may mabibili ka mang mura, ang problema, walang papeles. So, malaking problema ng mga owners ng mga ganitong klaseng sasakyan kapag ka nasira, ay ito na madalas nangyayari kapag na-overheat, namimintana yung katawagan nga po dyan kasi napuputol yung connecting rod bearing at tumatagos dun sa gilid ng block. So, ito, pinapatanggal ko lang itong oil cooler para makita nyo itong kabilang side ng makina na ito ay nabutas din. Ito yung remnants, no? Ito yung nangyari. So, kalasin mo nga, isa-isa. Tignan mo nga kung mahuhulog. O, ayan, o. O. Talagang naiwan pa, no? O, ayan. O. So, ano na to? Piston pin yan, eh. Piston pin. Piston pin to, eh. O, so, ibig sabihin, talagang wasak yung, yung piston sa loob. So, oo, ayun, durog yung piston, eh. So, dito, walang pakikinabangan dito. Siguro kung may pakinabangan ka dito, yan lang flywheel. Flywheel lang. Sa loob, malamang pati yung mga bomba ng langis niyan, wala kang pakikinabangan. Talagang ito, bibili ng makina. Eh, tignan mo naman, hindi halos nalilinis, oh. Kaya kayo po, alimbawa, may Montero kayo. Ito, tusukin mo nga yung butas nito. Ayan. Ayan, butas siya, ayan. Tignan mo, Kung halimbawa, naka-Montero kayo, ganito makina, 4N15 or 4N14. Basahin mo nga kung 4N14 yung nandyan sa gilid. Nandyan, may nakasulat. Ha? 4N14. 4N14. Mga kapatid, ito yung mga iingatan nyo. Ayan, Kapag nagbara yan, talagang maglo-low power kayo, tapos unti-unti magdi-deteriorate talaga yung engine nyo. Hindi ko sinasabing ito ang dahilan bakit nabutas yan. Ito, nag-overheat ang dahilan nito. Kasi yung design nito, itong engine na to, ginamitan ba to? Clutch pan ba gamit nito? Clutch pan. Hindi advisable ang clutch pan dito, eh. Kaya nga yung mga high ace, mga Grandia, mga commuter na yan, ang gamit yan electric fans, eh. Kasi yung clutch pan, umaasa yan dun sa ikot, sa idle nung engine mo. Di ba? Sa RPM ng engine mo. Hindi papasok ang hangin dito, eh. Mahirapan pumasok ang hangin. Kaya kadalasan mga ganitong makina sa ganitong mga sasakyan nag-overheat. Kasi ang gamit nila clutch pan. Dapat ang gamit nito, mga ganyan, electric fans. Yung nakaraang vlog ko, yun yung sinasabi natin. Kung ganito sasakyan mo, lagyan mo electric fans. Mas safe kayo. Pero ito nga, nag-overheat. So ayan ang naging epekto. Yung clutch pan nito, nasaan? Nandun? Paki-ano mo nga para maipakita natin. Nag-overheat, naubusan ng tubig o ng coolant. Ang hirapan naman pag magsasaling ka ng coolant, di ba? Angat mo yung upuan, check mo yung coolant mo, check mo sa radiator mo, nandun lahat sa ilalim ng upuan. Ito kasi yan, eh. So ito ang ginagamit niyang cooling fan. Hindi ito makakabastante na palamigin yan kasi nga nasa loob pa yan, eh. So kayo, silipin nyo po yung mga Grandia, silipin nyo yung, sabihin nyo na lang, pati yung mga Starex, doble-doble yung mga electric fan sa loob nun. Hindi siya umaasa dito lang. So ito, dahil sa umaasa dyan lang, nag-overheat. Siyempre, mauubos. Hindi naman kaagad yung overheat, ganito yan mga kapatid, eh. So umiinit ka. Eventually, nababawasan yung coolant. Ano tawag dito? Nag-evaporate. Kasi umiinit ng umiinit. Hindi mo napapansin, kulang na pala yung coolant mo sa radiator. So isang matinding biyahe, o kaya talagang ito, pwedeng napuwersa yan, mainit na siya, napuwersa pa, sobrang bigat ng inakyatan niya or tinrabaho niya. Yan yung mga pwedeng mangyari sa ganitong mga klaseng makina. Nakikita nyo kung gaano kawalang maintenance itong sasakyan na to. Kaya hindi ka na siguro magtataka kung bakit nagkaganyan yan. Kasi dito pa lang, eh. Makikita nyo kung gaano kadumi, So meron na tong meron na tong history ng tagas ng oil. Ayan, oil yan, eh. So tumatagas yung oil. So pwedeng ito naubusan din ng oil. Hindi lang basta overheat, naubusan ng oil, ginamit, kaunti na yung langis niya, paakyat. Sobrang tindi ng birit niya. Kaya ganyan yung nangyari. Kasi ayan, tagas ang oil niya, Umiikot talaga doon sa clutch niya. Pwedeng yung clutch niya basahan na rin ng oil, kaya sliding, kaya palaging galit ang makina. So ito po yung nangyari, Hanggang dito sa crankcase, butas. So kahit anong galing ng Hapon, ng Japan, made in Japan, kapag ganito ang pagkakagamit mo, wala, hindi po talaga magtatagal.
Modelong-modelo yung sasakyan pang negosyo, pero siguro yung may mga ganitong sasakyan, yung mga may-ari, pag-ingatan nyo na. Kasi kung driver at driver lang gagamit niyan, at ganito, walang malasakit sa sasakyan, kawawa yung may-ari. So, recommendation natin, kung ganito sasakyan nyo, palitan nyo na electric fans. Maraming mga magagandang electric fans. Huwag kayong bibili sa surplus ha. Yung brand nyo talaga. Maraming mga magagandang electric fans, ilagay nyo kahit dalawa doon sa harapan ng radiator. Huwag nyo nang asahan yung clutch fan lang. Kahit hindi nyo alisin yan, nandun siya. Tapos maglagay kayo ng electric fans, auxiliary fan doon sa harap. Ay, mga kapatid, ay, nakita mo ba yung mga alimango, saka tahong, saka talaba? O saan magaling yun? Ha? Kay Kuya Belmore. O ito, kilala nyo ba to? Mga taga-talaba to. O, mga tao to ni Madam Ibi Cunanan. O, yan, pakita ka, uy. Uy, umarap ka, uy. O, ayan, o. Mga taga-Ibi, hindi po sila lumipat sa Autoruns. Kasi po, talagang ako, nagpagawa na ako kay Kuya Belmore ng mga bushwhacker na to. O, ayan, o. Sila na tumira niyan. Dito, mas maliwanag sa kabila. Pakita mo. So, bihira po kasi akong gumawa ng mga off-road na naka-bushwhacker, kaya wala akong forma. Wala akong padron. So, para naman makilala nyo po si Kuya Belmore Cunanan ng Ibi Cunanan dyan sa Mulawin, Tansa, Cavite, saka sa Talaba. So, yung dalawa na yun, nandun po ang Ibi Cunanan Car Accessories. So, ito, nakiusap ako na dito na nila gawin sa Autoruns. At ito po, ang ganda naman ng pagkakabanat. Tapos yan ay pipinturahan na lamang, mamasilyahan at malapit nang lumabas itong aming 4x2 na to. Pasensya na kayo, medyo marumi kasi nasa proseso siya na inaayos pa namin lahat. So ito po ay naka-double wishbone suspension. Si Kuya Belmore Cunanan, ano ba, sasama ka na ba kay Autoruns o talagang pinagbigyan mo lang ako? Hindi. Pinagbigyan ko si Brad Randy. Pinagbigyan na lang ako kasi wala, hindi na namin kayang gumawa ng mga ganyang mga bushwhacker. Gumagawa rin naman kami ng mga steel bumper saka nagse-setup pero paminsan-minsan na lang. Yung ngayon, kung gusto nyo magpa-setup talaga, yung mga adventure nyo, mga crosswind nyo, ito, kung taga Cavite kayo mga kapatid, nandiyan po si Ibi Cunanan sa Cavite. Saan ba yun? Located po yung shop ng EB Car Accessories Cunanan. Wasteable naman po. Bacoor at Tansa Branch. O yan, ang gwapo sa, sa personal. Kasi pagka pinanunood ko yung mga TikTok ba ni Madam yon? Ni Madam EB. Na EB. Sana sinama mo rito, ano? Busy. Kailangan may maiwan sa amin para mag-manage ng Tansa Branch. Sa Tansa, sinong nandun? Si Madam? Nandun si Madam ngayon. Tapos meron tayong kapatid ni Madam na pinagkakatiwalaan doon sa Bacoor Branch. Sa Bacoor. So ikaw, kung saan din? Oo, kasi ako willing naman ako mag-home service. Nag-home service nationwide. siya. Nakakarating po tayo ng Luzon, Visayas at Mindanao. Saan ba yung huling pinakamalayo mo narating? Yung pinakamalayo ko narating is Mindanao. Mindanao. Nasagad ko na rin yung North ng Luzon. Anong dala mo doon? Mga steel bumper yun? Oo, dala-dala namin. Pwede rin naman na ipauna namin yung items. Pa-forward natin. So, pag na-receive na doon nila client yung items, pwedeng kami na yung sumadya doon para install. Pangagulong Kayo na rin no? Gulong, saka mga mags. Dala-dala namin yan. So yan ginagawa namin is mga 2018 pa lang. Yan. Start kami magmotor, nag-home service. Yan, dalawa kami ni Madam hanggang sa na-upgrade namin dahil medyo malalaki na yung mga items sa dala namin. Ito mga kapatid ito sabihin ko sa inyo, kung halimbawa gusto nyo humingi ng discount, sige daan kayo sa akin, bubulungan ko na lang to. Pero mga kapatid, ito, legit po ito, kapatid din talaga to. Kaya po sa mga gustong magpagawa sa inyo, sabihin nyo lang na kung anong lokal nyo, kung kapatid po kayo, para makahingi din po kayo ng discount. So makikita nyo, Ibi Cunanan Accessories, meron kayong Facebook, di ba? Meron po. Meron. Ano bang makikita nila sa Facebook? Nandoon po yung personal account ni Madam Ibi is Ibi Cunanan. May Emily Cunanan din po siya. At meron po kami yung Facebook page, yung Ibi Car Accessories Cunanan. At yung aking personal account is Belmore Cunanan. Diyan sa Talaba, sa Tansa, maglalagay tayo ng Repsol dyan. Mag-uusap kami ni Bro Belmore para makapaglagay po tayo ng Repsol at sasabihin ko sa sa management na maglagay tayo ng Repsol diyan sa Cavite. Para pag nakita nyo si Repsol ay talagang shining yan, no? Maganda pag nakita nyo pa lang yung kulay ni Repsol na orange saka white. Ayan, doon po kayo pupunta. Yung mga shop na walang Repsol, hindi po Ibi Cunanan yun. Ganon. Sino babatiin mo? Batiin mo na yung pinaka best friend mo.
Shoutout po kay best friend namin. Joke Best lang. friend natin. Best friend natin. Ay, hi! Hi po sa Bacoor. Season niya yun medyo nag-uulan. Tapos, ayun, shoutout po sa Tansa Branch, nandiyan po si Madam Ibi. Oo. Sa mga co-workers ko dyan sa Tansa at Bacoor Branch. Kasama ko yung dalawa rito. Ayun, ayaw marap sa camera eh. Ayaw ba? Ayaw marap po. O sige mga kapatid ha, ayan tandaan nyo, pagdating sa mga steel bumper o setup nyo, mga adventure, kilala, mas kilala to sa adventure. Pati yung mga LSD, mga kapatid, Wow. dito nyo hanapin yung LSD. So siyempre, pag mga adventure, Gen 1 lang po talaga yan. Pero sa ngayon, sa tulong ni Brad Randy, yan, mga makakatutok tayo sa LSD. Kung maaari mag-isap tayo ng mga 5 agad para meron mag-avail sa shop, plug and play na lang. Ayun. So yun mga kapatid, abangan nyo po yung mga ginagawa ni Kuya Belmore Cunanan sa mga probinsya po na yan. At siya po, tawagan nyo lang, makipag-communicate kayo sa kanila kung gusto nyo sila mismo yung pupunta dyan sa Mindanao, Bisaya, saka sa Luzon, yung mga dyan sa Norte. So willing silang pumunta doon. Opo. So yan mga kapatid, see you!